Forward to seeing sa set o medyo na intimidate ka lang na co-actor na pinaghahandaan mo na maka-eksena? Hindi kailangan, it doesn't have to be natapos na ha. This could happen sa mga future episodes. Ako personally po, pinaghahandaan kong maka-eksena si Kuya Baron. Oh. Super excited na maka-eksena si Kuya Baron. Kasi I'm not sure with the script that if we would have any issues as between the characters, but I'm just really looking forward to all of my scenes with Sir Baron. And then kinakatakutan ko actually si Daniela. Ano nangyari na, diba? Hindi, inner joke lang. Inner joke. Wala, in-open up why. Speaking of... Wala naman, super funny na nito niya na lagi. It's a joke lang namin lagi. Pero kaya nakatakutan ako, actually wala naman po. Wala namang nakakatawa. Kasi pinakitaan ka na magkabutihan, kaya parang feeling mo, hindi ka lalamunin sa eksena. Well, kasi honestly, everyone is really supportive. Like, everyone is really nice. Kulang halong showbiz. I mean, ganyan din ang Dirty Linen, nagsisimula sa Angel Aquino. Bait-baitan lahat, di ba? So, naglalamunan sa acting. Siguro dapat meron po tayong interview pag patapos na yung show. Actually nga, dapat pa naging sa finale. Sa finale ko dapat tinanong. Dapat. Pero seryoso po, walang halong showbiz. I mean, feeling ko matagal na akong di nag-showbiz. Naniniwala naman. So, wala naman. Kasi everyone is really nice and everyone is really kind. So, you look forward to Barry. It's a really healthy workplace, to be honest. Yeah. So, yeah. Kyle. Pinaka-inaapahan ko maka-eksena. Si Miss A, napakaganda niya po kasi. Miss A, sobrang ganda ng Miss A. Nanay mo na yan. May inside joke lang po ulit. Pero pinaka-excited po ako mapakita po yung connection namin ni Tita Ibiang. Kasi more than just co-actor ko po siya. Lola ko po siya. Sa totoong buhay, parang naging nanay ko po talaga siya. For the last year, yung buong pamilya niya talagang nandun para sa akin. Pero mababait na tao yun. Ito, iba yung character ang gagawin mo. So medyo, ang expectations bababa kasi iba, di ba? Ibang yan. Oo, kaya nga po. Natatakot din po ako sa kanya. I know. I can tell. Pero may connection po talaga kami ni Tita Ibiang na talagang nagpapasalamat ako. Parang inalagaan niya talaga ako for the last year na wala pa yung mga magulang ko. Kaya sobrang excited ako na mga trabaho ko po si Tita Ibiang at mapakita kung anong connection po namin as maglola. Pero kinatatakutan. I know that hindi naman sa napapressure po ako, but I know that there's a responsibility because this whole cast is super handpicked talaga. As in, napakagaling. Alam ko po na it's an honor to be part of this cast. Not just our veteran actors, given naman napakagaling po nila lahat. Pero yung samahan po namin as kami mga teens, alam ko these guys are very good, well-seasoned actors. And I'm super excited to work with each and every one. Ang galing ng strategy ni Sir Deo, pinatawag sila, hindi nila alam, kinakast na pala sila. Focus group lang sila, FGD lang, silang apat. Remember sa Terrace Manila? Si Jan pa and si Cyril, hindi nyo alam na kayo na pala yung bubuo, you were handpicked na for the role. Ang ganda ng strat nila, wala. Okay, Biang, meron ka pa bang na-intimidate ka pa ba? Actually, hindi, na-excite ako. More excited. Yes, every time na magte-taping kami o pagdalaman kong bukas, taping na kasi... Hindi bigyan ng schedule. Charot na siya. Ang hirap ng schedule. Hindi kasi lahat mababait eh. Tsaka walang pastar. Yeah. Alam mo yun, tsaka pamilya talaga. Minsan may lokohan, bulihan, pero alam mo yun, andun yung... Simula pa lang, sabi ko, magiging pamilya to. Kasi for me palaging, pag ang teleserye, walang pastar at walang... Ano po ba yung teleserye may pastor? Charot lang. Hindi, totoo. Kasi di ba, hindi maiwasan may ganun eh. Hindi maiwasan maganon. Pero mas maganda yung hindi ka makakaramdam ng, sikat ako, ganito ako, mas magaling ako. Kasi, di ba, walang pressure dun sa sa set. Tapos mas gaganahan ka magtrabaho. Di ba? Parang, kasi naniniwala ako, kaya yung siguro, thankful ako na yung mga nakaraan kong series, di ba, pumuputok dahil
yun yung, andun yung samahan, andun yung, wala nga, pastaran, andun yung nagiging pamilya. Kasi pag once sa pamilya kayo, bihira, meron at merong kontrabida, pero karamihan, nagko-collaborate eh. Nagkakatulungan. And, siguro yun sa mga cast. Excited ako, masaya ako, kasama ko sila lahat. Tapos, magagaling. Maniwala ka, magagaling lahat. Alam mo yung parang kahit sinasabi ng senior ka, kahit sasabihin marunong ka, hindi ka pwedeng petics dito sa mga bagets na to dahil pwede kang lamunin. Oh, coming from you. Yes, pwede kang lamunin ng mga bagets na to. Alam nila ginagawa nila, magagaling sila. Focus sila, determinado sila. Kaya ingat ka. Minsan hindi mo pwedeng sabihin, kasi senior ako eh. Magaling na Wala ako. nang ganon ngayon, Mars. Wala nang ganon. Ang daming batang magagaling. So ingat din. Actually, Alam mo si yun. Evian is very generous. Minsan magte-text sa akin, Mars, nanonood ka ba? Hindi niya show to, ha? Bakit? Panoorin mo yung ganon. Ang husay. Parang hindi pa niya nami-meet. Pero, Mars, sisikat yun. Doon ako believe sa'yo, Mars. How generous you are sa appreciation ng young artists. Kasi masarap tingnan pag mong co-actors mo, yung mga sumisibol, alam mo yung marurunong umarte, hindi lang nandun. Alam mo, naiirita ako pag yung malaman ko, nandito kasi gustong sumikat. Kasi gusto lang kumita. Alam mo yun, gusto lang maging astig-astig. Mas masarap yung, ito, focus. Okay. Alam mo yun. Sino ba ulit yung tinutukoy mo? Charot na ulit. Charot na. Hindi nga totoo. Tsaka, ang pinaghahandaan ko, kinakatakutan ko dito is Lydia. Role ko mismo. Iba siya, Parang kundat, na walang make-up. Yung role ko kasi is physically talagang ibang-iba sa lahat. Kailangan ko magpormang guardia. Is she tomboy? No. Hindi, pero basta lang po gwapo ako pag guardia ako. Iba naman pagdating sa bahay. Gusto namin yung sa third day 3 siguro may reveal yan. Yes, so iba dun sa bahay, iba sa pagiging guardian niya. So yung kinakatakutan ko, bakit ko kinakatakutan? Kasi sabi nga, bagong responsibilidad, tsaka diba, palaging, ano yung next, Sylvia? Ano yung kaya mo pang ipakita? Tapos, kinakatakutan kasi nung nagkausap kami ni Eric, ang yabang ko Direk, kaya mag-action. Sabi niya, kaya mong tumakbo, ganyan-ganyan, pahirapan to, kaya ko yun. So, yun yung takot, but at the same time, lagi ako, pag may takot ako, ginagawa kong positive yun. Ginagawa kong yun. Tawag yan, anong tawag yan? Motivation. Minomotivate ko yung sarili ko na, okay, takot ako, okay, ganito ako, mas gagalingan ko. Wow. Mas focus ako. Mas pag-iigihan ko. Yun si Lydia. Kasi hindi, yung napanood nyo na Lydia ang ganun lang. Wala. Hindi yun. Kasi wala kang makitang action doon, ha? Meron. Yun lang yung flashlight ka lang. Action na ba yun? Ganun. Maghintay kay Eric. Yung plagadag yung doon sa Diba? So yun lang si Lydia. Kasi third week mag-iiba na si Lydia. So meron na siyang... exciting. Meron siyang iba talaga na kahit ako, kaya ko ba? Alam mo, pero yun nga, nagyabang ako nagyabang ako sa escape, pati kay Sir Deo. Sir Deo, tsaka kay Sir Rondel, trust me. Gumanon lang ako. You ask for it. Please, pagkatiwalaan niyo. With this. Yung ini-expect niyo, lalagpasan ko pa yun. Lagi akong ganun Para alam mo yun, motivation. You always deliver. Oo, na yung pag-trust nyo sa akin as Barang noon, tinrust nila sa akin si Barang na sabi nila, wow, yung expectation. Alam mo yun, nakita nila, bla bla bla. Ngayon, sabi ko, pagkatiwalaan nyo ulit ako kay Lydia.